What's up mga Lodibus? Good day sa lahat. Boy Danggit here. So another recipe na naman. Eto, kita nyo, meron tayo ditong parmesan dip. So today I'm gonna teach you how to make mayonnaise. Tapos gagawa rin tayo ng isang variation, yung mayonnaise na may parmesan. At saka gagawin natin siyang dip sa mga vegetables and sa tinapay, sa usawan, kahit ano dyan. So mas masarap yung variation na ginawa natin. So simulan natin to mga lodi. Ayan, nakita niyo yung mayonnaise natin. So isang basic mayonnaise at saka isang with variation. Okay, so ituro ko na lang sa inyo kung anong pwede natin gawin sa mga variations na yan. Okay, basta alam niyo yung basic, mas goods. Mas marami tayong magagawa. Okay, tara start. So here, eto, start na tayo. Meron tayo ditong lemon. So, importante to, dapat meron tayo na ito. Kung wala tayong lemon, you can use calamansi or vinegar. So, yan, meron tayong egg, fresh egg, and garlic. Make sure yung egg nyo is hindi siya nabasag or hindi siya na-store sa mainit na lugar. Okay? So, ito, meron tayong mustard dito, yellow mustard. So purpose nung acid natin, which is the lemon, para ma-emulsify ng maigi yung egg mixture natin dun sa ating oil. So ito, magdadagdag na tayo ng oil dahan-dahan while blending at makikita nyo magkakaroon na ng emulsion. So yan. So itong mayonnaise natin using fresh eggs, mas prefer ko gamitin nyo to within the day. Okay? So, maximum 3 to 4 days. Pag din siya ginagamit, lagay nyo sa fridge. Pero kung kaya nyong ubusin ng within 1 to 2 days, mas okay. Okay? Basta huwag nyo siyang itatambay ng matagal sa labas. Okay? So, ayan, nakita nyo, nag-mix na kaagad yung ating oil and yung ating egg mixture. So, isang nakatulong dyan is yung acid na nilagay natin, which is the lemon. Pag walang lemon, calamansi or suka vinegar. Okay? So, papakita ko rin sa inyo yung isang step pag nasobrahan nyo ng oil, ano mangyayari dun sa mayonnaise. Pag kulang sa oil, ano rin mangyayari sa mayonnaise. Okay? So, dito, ayan, nakita nyo. So, okay na siya. Tapos pwede na ako maglagay ng salt. Pwede nyo rin lagay yung salt sa simula ng process para mas well incorporated siya. So basically, ang mayonnaise natin is just the acid, the egg, garlic, mustard, and up to yun na. So dito, paparamihin pa natin. So nakita nyo, nagbuo-buo na siya, no? I-blend pa rin natin yan. And then, magbubuo-buo siya. Okay, so ibig sabihin nun, nasobrahan na natin siya ng mantika. And paano naman siya ayusin? Very easy and simple lang. Mag-add lang tayo ng water. Yung cold water, siya yung parang magiging magpapasilk nung ating mayonnaise. Okay? So, safety first mga idol okay? So, ayan, naglagay tayo ng water para maging smooth and silky lang siya uli. Okay? Pag magamit kayo ng fresh mayonnaise, make sure consume it within the day. Maximum 3 to 4 days na yan pag nasa fridge siya. Okay, so make sure i-cover nyo lang. Pero advice ko dyan, yung advisable talaga is consume within the day. Okay, and make sure yung egg nyo is fresh, walang crack, and mas maigi kung dumaan siya talaga sa proper standard ng mga food safety protocols. Kaya maganda bumili rin sa mga company na dumadaan sa mga safety guidelines. Okay? So here we have our own homemade mayonnaise. Okay? So mamaya gawa naman tayo ng variation. Yung variation naman kung paano tayo gagawa ng panibagong sauce using this mayonnaise as a base. Okay? So, kasi ano na tayo, common na yung mayonnaise, no, na palaman o gamitin natin sa dressing at kung saan-saan. So, ituturo ko na sa inyo, gagawa tayo ng isang dressing. Ito, same process, parmesan dip naman to. So, ito may pagka-creamy ng mayonnaise plus with parmesan kick flavor. Okay?
So, eto, meron tayong sterilized jar. So, make sure yung mga lagayan nyo is sterilized. Just put like 100 degrees water dun sa ano nyo, sa mga jars nyo, and then tsaka nyo siya, basta sterilize nyo, like pumabot lang ng 100 degrees or boiling water, panghugas nyo dun sa mga lagayan nyo, okay? And then palamigin nyo muna bago nyo siya gamitin ulit. Okay, so here, blend lang natin, same process. Gagawa naman tayo dito ng Parmesan mayo dip natin. And papakita ko na sa inyo kung saan natin siya ginamit later on. Same process. Blend lang natin yung ating... So, eto, vinegar na yung ginamit ko. Dahil wala akong lemon, pinakita ko naman sa inyo, ito, vinegar naman. Okay? So, kanina ginamit natin is lemon. Ngayon, vinegar naman. So, hinalo na natin dito yung asin and yung black pepper. So, it's up to you. Taste-wise, bahala ka na mag-control dun sa salt. Taste preference na lang tayo. Okay? So, pag walang lemon, you can use calamansi, you can use vinegar, white vinegar, you can use apple cider, you can use dayap. It's up to you. So, yung anong available sa inyo. Okay? So, while blending this one, yan, maglalagay tayo ng oil, dahan-dahan, and continuous lang, nakabukas yung ating hand blender. And magkakaroon na ng emulsification dyan. Okay, so nakikita nyo, malabnaw pa. Blend lang ng blend, dagdag ng oil. Yan. And sa mga tipid na mga mayonnaise, usually gumagamit sila ng mga vegetable, mga corn oil, sunflower oil. If you want a healthier version, you can also use other oils. So, bahala ka na. Depende na sa taste preference mo. Okay. So, here we have our mayonnaise already, our base mayonnaise. Ayan, dagdag pa tayo ng konti. So, ito naman, ang variation natin, magdadagdag tayo dito ng herb. Lagyan natin siya ng mga dry oregano. Lagyan natin ng what you call this one, fresh milk, at lalagyan rin natin siya ng parmesan. Okay? Yan. Direkta ko na to dito sa lagayan. Hindi ko na sineparate. Yan. Malinis naman na yan. Okay? So, here's our basic mayonnaise. Now, we're gonna do the variation na. So, here I have dry oregano. You can also use thyme, basil, parsley. It's up to you. If you have garlic powder, onion powder, okay rin yun. So, taste preference-wise, kontrolin nyo na lang. Okay? So, here, fresh milk. And then, blend na tayo. So, may similarity rin to sa Caesar dressing. Pero, not that much. Yung lasa niya, may kick na rin na almost the same ng Caesar dressing, but I don't call this Caesar dressing. So, ito sariling recipe and sariling preference ko lang to. So, at least you can get ideas. Okay? So, here I have grated Parmesan, Parmigiano, the fake one. Okay rin tong grated. Good sa rin to. Then, add pa tayo ng konting fresh milk. If you have cream, you can also use cream. More flavor profile yon at mas mabigat. Kasi yung cream is combination ng milk and butter, no? So, ito, milk lang yung inad natin. Okay? So, we're done. So, as you can see, ito na yung ating Parmigiano dip. It's very nice with the vegetables, mga fresh veg, or mga cucumber, lettuce, etc. Okay rin to sa mga blanch or mga boiled vegetables. Goods na goods rin to, pang sapal. Okay. Yan, sarap niyan. So ito here, may cucumber tayo, fresh cucumber, sausaw, chicha, goods na goods. Okay. So, soon, gawa tayo ng ibang mga variations, ng mga paggawa ng mga Thousand Islands, ng mga honey mustard, at yung mga kung ano-ano pang mga sauces. Kasi yan lang naman yung pinakamag-aangat sa mga pagkain.
So, if you know the basic grilling, frying, baking, steaming, sa sauce na lang, magkakalabanan. Okay? So, isa yan sa mga ano ko, sa mga ideas ko. So, yun lang naman yung basic. At least you know the basic. Then, after the basic, doon ka na magdadagdag ng panibagong twist sa mga gagawin mo mga pagkain. Yan. Pakasarap na itong ginawa natin. Yan. Basta pag naglagay kayo sa salad, mga idol, consume agad. Kasi pag pinatagal nyo pa to o uminit to, magtutubig to. Okay? So ito, gumawan tayo dito. And then may separate na rin akong lettuce. Itatapal ko na lang yan. Pwede kayong gumamit ng mga raisins, apples, apple, ano pa ba? Yung mga gerjir, yung mga roca, any veg, bahala ka na. So, kung ano yung trip mo, yun ang gamitin mo. Pero kung mag-serve naman kayo sa party ng mga ganito, it's better na put separate na dish na lang, saucer dish, no? Kasi pag hinalo mo na yun sa veg, magtutubig na yan afterwards. Okay? So here, eto naman, lagay tayo dito, konti. Kinabukasan na to, nag-steam ako nag-boil pala ako ng cauliflower and broccoli. Yan, nilagyan ko lang siya ng extra additional milk, fresh milk, or you can also use fresh cream, it's up to you. So yung consistency na kukunin natin, medyo malabnaw ng konti. So kumuha lang tayo dun sa mixture natin, and then nag-add lang ako ng fresh milk. And here, I have here boiled blanch, zucchini, cauliflower, and cabbage. So eto, itatap lang natin yan dyan. Napakasarap niyan. Okay? So iba, boring na boring kayo sa mga blanch, boiled, o eto, isa sa mga pang ano natin, pang elevate ng flavor. Okay? So may parmesan, garlic, kick itong boiled natin. Ayan. So lagay na lang tayo ng konting thyme, konting oregano, any dried herb, goods na yan mga idol. Tapos tap pa ng grated parmesan cheese or yung fake parmesan cheese from grocery. Eh kung may extra budget ka, harap ka nung talagang legit na parmesan cheese. O yan, goods na to. O yan, see? Konting black pepper. O yan. So yan yung magpapa-elevate nung mga boiled at mga steam na veg natin. So kung parang di naman boring kainin, okay? So GG, sana may natutunan naman kayo dito mga Lodibus. Good day sa lahat, and kung umabot kayo sa last part ng video na to, iwan naman kayo ng comment at like dyan. And GG sa lahat, pakishare na rin yung video mga idol. And tag nyo kung taga saan kayo at saan yung mga nanonood. Salamat. Ciao, ciao, ciao. GG.